dito sa May Quiapo. Huwag kayong matatakot na dayuhin. Halos lahat naman ng tao dito negosyo lang ang inaatupag, hindi gulo. Parang panyo na nagiging tuwalya. Uy, nilagay pa sa taas. Oh. May kasamang sayaw. Hello mga Kabs and welcome back dito sa Team Galas TV para sa isa na naman Travel for Food episode, and welcome dito sa Quiapo. Sa episode na to ay susugurin natin ang Quiapo mula sa mga murang presyo ng pagkain, pambihirang chef na magaling sa dancing, at pati na rin sa mga meriendang sa kalsada nakahain. Ang Muslim Town sa Quiapo ay hindi lang basta destinasyon, isa rin itong perfect place para sa masarap na food exploration. Syempre, hindi pwedeng mawala sa listahan ng mga bidang pagkain na galing pang Mindanao. Iba't ibang pagkain, Muslim, tausug, Maguindanao. Nandiyan ang mga piyaparan, randang, bakas, tsaka yung mga dessert, yan tulad ng dudol. Pati na rin yung roti master na magaling din sumayaw. Nilagay pa sa taas. Oh. May kasamang sayaw. Parang hinahawing bubuyog lang. Meron ding mga kakaibang merienda at iba't ibang klase ng tinapay. Saan gawa ito? Ito. Ba yung itsura eh? Gawa siya sa rice. Ah, sa rice po. Parang inano siya, yung parang ginanon-ganon. Kumbaga parang itlog, ginaganon-ganon lang. Oh. Yung paggawa ng dough, talagang maigi ang ginagawa. Walang gloves, di ba? Sa totoo, wala pa talaga akong nakita at na-experience na naka-gloves. Kasi mas maayos at mas mahuhulma mo siya kung gamit mo talaga yung kamay mo. Opo. Ito ang version natin ng food crawl na may kasamang kwento. Subukan naman natin ang mga hidden gem na matatagpuan dito sa kabilang dako ng Quiapo. Kaya tara't pagsaluhan natin to. Let's go! At nakarating na nga tayo sa ating first stop. Una natin titikman itong inihaw na isda, kung tawagin ay bakas. Isang malaking inihaw na tuna, kumbaga parang premium tinapa o pinausukang isda. At bukod dyan, dito sa tapat ay may nagtitinda ng chicken rendang at piyaparan. Lahat ng yan ating titikman para dito sa unang stop natin sa Quiapo. Ito yung tinatawag na bakas sa aming mga Maranao. Bali, itong ganitong tradition is ginagawa pa to sa Marawi or ibang lungsod ng Mindanao. Ngayon sa amin, ang tawag dito is bakas. Tsaka ang pagluto na ito, iniihaw siya sa uling, tapos nililinisan ng loob. Ang bakas kasi ang ginagamit naming isda is yung yellowfin, tuna na maliliit. Parang tinapa siya pero hindi naman siya yung kinukulayan talaga. Nililinisan lang siya tapos binabalatan, tapos iniihaw lang na normal. Dito sa Muslim Town, pag dinayo nyo to is makikita nyo dito ang lahat ng iba't ibang pagkain ng Muslim, tausug, Maguindanao. Nandiyan ang mga piyaparan, randang, bakas, tsaka yung mga dessert, yan tulad ng dudol, tsaka yung apang. Nandito lahat yun sa Muslim Town. Ako si Gary, ang kilala dito na nagtitinda rito ng pater ni Intan dito sa Muslim Town. Ang rendang po, niluluto ko siya sa nyog na sinasangag. Tapos tamang sangkap lang naman po niya is sa aming Maranao is yung palapa, tapos nyog, then chicken. Sa amin naman po ang piyaparan is manok din. Pero may iba't ibang luto po yun, like parang sa adobo. Mayroong piyaparan na bakas, badak, mayroong piyaparan na manok. Ngayon naman, ang piyaparan, ang luto naman sa piyaparan is turmeric ang nagpapakulay sa kanya. Tapos yun, yung gata ng nyog. Pag dinayo nyo kami dito sa Muslim Town, dito sa May Quiapo, huwag kayong matatakot na dayuhin dahil nandito lahat ng iba't ibang pagkain na halal. Masasabi ko sa mga gustong dumayo dito is huwag kayong mailang o matakot dahil halos lahat naman ng tao dito negosyo lang ang inaatupag, hindi gulo. Manganta na mga Kab! Kainan na mga Kab! Welcome dito sa Muslim Town, dito sa Quiapo para sa isang food crawl dito sa Maynilang. Kasama natin si Camera Woman. Hi Cab Station! Welcome dito sa Quiapo, sa Muslim Town at titikim tayo ng mga Muslim food. Meron tayong mga in-order dito. Usually, ang mga pagkain dito ay matatagpuan mo lang sa Mindanao. Pero ngayon, makikita mo lang din dito sa Quiapo. Available. Meron tayong chicken rendang. Meron din tayong piyaparan. At syempre, meron tayo ng yellowfin tuna na kung tawagin nila ay bakas. Inihaw siya, kumbaga smoked fish na ganito kalaki. Uy, ang laki. Parang gusto ko nga, hindi tayo mauna eh. Ganito naman talaga kalaki yung mga yun. At saka masarap talaga to iniihaw. Tingnan nyo mga kapso. Ayan yung pinaka-katawan niya. Dinray talaga, in-smoke talaga. Kuha tayo. Tikman na natin. Masarap daw to, may sausawan kaso wala tayong dala eh. Bagong luto daw to. Cheers! Cheers!
Ang meaty nung karne, parang nag-infuse yung smoky flavor niya kami sa alat. Combination ng lahat ng flavor. Ang galing nung pagkakaihaw. Alam mo yung parang tinapa na flavor. Parang ganun siya. Kulang na lang yung kulay. Actually, ang masarap kasi dito sa yellowfin tuna, siksik yung laman niya. Oo. Pag kinagat mo, nandun lahat yung makaramdaman mo mabigat agad eh. Parang karne din ng parang pork yung busog. Magandang protina to. Pero masarap yung partner ng kanin. Dito naman tayo sa mga in-order natin na Castara. Alam ko nasa 30 pesos lang. Karoon ka ng chicken rendang. Para siyang Malaysian na Indonesian na inspired na pagkain. Imbes na beef, ang ginamit, chicken. Yung sa'yo naman, Yung sa akin yung piyaparan, ito parang niluto sa merong yung parang sinunog na nyog. tas turmeric na. Turmeric. Kaya Pero manilaw-nilaw. sili pa din, tsaka manok pa din naman siya. Man natin, pagkaiba. Magkaiba po ang titigman natin. May kick ng anghang. Mas maanghang na pa to. Natikman ko na ito dun sa Kabsat Channel Pero ang sarap lang din ulitin na nandito ka sa Muslim Town talaga na makatikim ka ng rendang sa piyaparan. Manghang. Ako ngayon ko lang nakain to kasi yung sa Cap's ang tinikman ko, yung hinimay. Oo, parang pater, Nabusan si patil. Kuya Gary eh. Nabili pala namin to sa pater ni Intan o hanapin niyo si Kuya Gary. Natawag siya ditong Gary Pater. Kasi Sounds parang like- Gary Potter eh. Kaya siya si Gary Potter. Yung rendang, actually ang originated siya sa Indonesia. Hindi siya. Kasi may confusion na Malaysia. Indonesia talaga. Pero sikat siyang Malaysian dish. Ang rich ng lasa niya, talagang may umami factor yung malalasahan mo dito. Tapos yung gata na parang sinunog, tinusta, yun yung parang kasama sa texture ng nasa loob ng bibig mo pag kinakain mo. Ang powerful. Ako naman, lasang-lasa ko yung kala mo kasi dito, kala mo yung mga maliliit na bits na ganyan, manok yan. Hindi yan yung manok, yan yung nyog. Oo. So perfect siya dun sa manok. Ito naman, toyo ang ginamit, pang aroma. Yung sa'yo yata, turmeric. Actually, may parang pagkalasa siya ng chicken curry eh. May similarity. Pero Oo. curry. Exchange gift tayo. Kaya. Huwag kang matakot, di naman naubo na ako konti. Parang isang chicken curry, kung titignan mo, na-infuse na yan ng liquid ng gata. Yung nyog. Ang sarap ng nyog na niluto, sinulog doon. Namiss ko itong lasa na to, creamy. What a way para i-start ang food crawl na to. Basta stay tuned lang kayo. Marami pa tayong kakainin pagkatapos nito. Gusto ko pa yung isda. Na dapat ni Kuya Gary, na pater ni Intan. Dito lang to. Dito mo makikita. As in, nasa likod lang si Kuya Gary ngayon. Dinamiss ko lang mag-isda, tapos yellowfin. Bihira kasi yung magandang talaga eh. Yung magandang klase, tapos maganda yung pagkakaluto. Yung karne niya, solid. Busog, maganda, sabi ko nga, magandang protina. Kala nyo sa food trip nyo, Muslim Town. Actually, hindi naman kailangan na dito mo kainin eh. Pwede mo siyang iuwi. Kasi everyday daw, sabi ni Kuya Gary, laging nagluluto. Dahil 2 days nga lang yung tinatagal niya. So, guaranteed na laging fresh. Tama. Tsaka, iniyaw naman siya eh. So, mas masarap siguro siya kung yung pagkuha sa grill. Tsaka kakainin. Pero lahat ng mga tinitinda dito ngayon, na naka-display, bagong luto siya. So, niluto siya kanina, tapos naka-display na ngayon para ibenta. Magandang panimula. So far, ang mga napapansin natin dito sa Muslim Town, hindi bara-bara ang paghahanda ng pagkain. Sana hanggang mamaya, ganyan ang mga matikman natin. Let's go. Doon na tayo sa susunod. Tara! Okay, so tapos na tayo sa ating unang stop. Papunta na tayo ngayon dun sa pangalawa nating kakainan at tinutour tayo ni Kuya Gary, yung in-interview natin kanina. Tinake out ko na lang yung, kasi laki ng isda, hindi mo yun mauubos. So tara, let's go! Para sa ating second stop, Wakila Arabian Delights. Dito ay may nagluluto ng roti. Ayan po ang chef nila. Papanoorin natin kung paano ginagawa ang roti na kakainin natin sa ating pangalawang stop. So inuumpisan sa pagkuha ng mga dough, tapos i-roll, tapos papaikutin sa kamay ni chef. Lumaki ng lumaki yung dough dahil parang elastic siya na pinaikot-ikot ni chef. Tapos nilagay doon sa mainit na lutuan, nilagyan ng itlog, tapos tinutupi, lagyan ng konting mantika. Mabilis ang action ni chef talaga eh. Ano, parang sanay na sanay mag-ano ng, parang damit lang chef eh. Parang panyo na nagiging tuwalya. Uy, nilagay pa sa taas. Oh. May kasamang sayaw. Ayan, lumapad na lumapad. Oh. Chef, gano'n niya nakatagal ginagawa yan? Actually, nung umpisa ko pong nakahawak ng ganito noong 1996. Ay, katagal na. 29 years na pala. Kaya naman pala fluid nung galawan talaga eh. Hindi naman masyado. Sa totoo, marami pang na mas magaling din sa atin. Nagkataon lang na nandito kayo sa amin. Napaka-humble naman ni Chef. Grabe. Ayun, nilagyan ulit ng itlog yung bagong salang curry. Ito ay, kung tawagin ay roti. Ayan yung dough mismo. Tapos i-rolling pin lang ni Chef para lumapad. Konting punas lang ng mantika, papaikot-paikutin para talagang kumaba yung dough. Gawin na nga.
din natin gaganunin. Ayun oh. Lumayo na sa lutuan si Chef. Parang may ano eh, parang hinahawing bubuyog lang. Yan, dumikit. Mga lamok. Hinawi yung lamok. Chef, pagdating sa roti, may iba-ibang klase ba? O puro ganyan? Bale, marami po siyang klase. Iisa lang yung timpla ng dough, pero marami siyang klase. Mayroon may cheese, mayroon may banana, mayroon may chocolate, may beef, may chicken, may veggies. Oo, marami May flavor. Oo. Iba yung flavor. Pero Chef, yung paggawa ng dough, talagang maigi ang ginagawa. Walang gloves, di ba? Sa totoo, sa tagal ko pong ginagawa at marami-rami na rin tayong bantang napuntahan, ito rin ang ginagawa ko. Wala pa talaga akong nakita at na-experience na naka-gloves. Kasi mas maayos at mas mahuhulma mo siya kung gamit mo talaga yung kamay mo. Opo. Pero Chef, saan bansa yung tinutukoy mo na pinanggalingan mo? Unang-una po sa Malaysia po ako. Ah, Tapos nung bale, 12 years po ako sa Malaysia. Pero hindi naman po dire-diretso yun. Pagkatapos nun, mag-Brunei din po ako ng 2 years, mag-Singapore ako ng 2 years, mag-Qatar din ako ng 2 years, sa Saudi naman 6 years. ang dami na. Experience talaga, Chef. Opo. Tunay naman napaka-humble pa rin na Chef dahil sinasabi niya hindi siya magaling. Pero tingnan nyo naman, Totoo. ang kilos. Marami pa pong mas magaling sa akin. Nagkataon lang na ako yung naunang nakita. At siguro naman kasi ako yung pinakaunang gumagawa nito dito sa Maynila. Pero hindi naman pagalingan lagi at Chef eh. Hindi naman laging competition ang buhay. So basta tama yung nagagawa natin, masaya tayo. Saka sa totoo lang, hindi naman talaga to competition. Ah. Saka hindi pa sikatan. Pero yung paraan ng paano yung hanap buhay natin. Napaka-humble talaga ni Chef. Chef, maraming salamat sa mga pinapakita mong skill sa amin at pagbabahagi ng kwento. Excited na kami tikman yan. O-order na kami at titikim. Okay, thank you po. At ganun nga kadali, yung mga pinaggagawa at pinagluluto ni Chef, nandito na sa harap natin, iba't ibang klasing pagkain. Well, parang pang ibang bansa. At dito pa rin naman tayo sa Muslim town, dito specifically sa Wakila Eatery. Konting lakad lang mula dun sa una nating stop. Makikita nyo nga itong Wakila. At ang mga in-order natin ngayon ay isang matangkad na kung tawagin ay roti tissue. Mas Roti matangkad pa sa atin ngayon. Ito daw yung tinatawag nilang Malaysian flatbread. Para siyang dessert na agad. Bukod dyan, meron din tayong roti telur na may kasamang curry. Yun yung parang pinaka-dip niya. Kasi bread din naman ng roti eh. Tapos, umorder na rin tayo dun sa eatery nila ng beef rendang. Then, meron tayong roti pisang at parata. Itong roti pisang, ito yung banana flavored na May palaman na banana yan. para din siyang dessert. Mm. At meron din tayong tetarek o yung tea nila, iced tea. Actually, milk iced tea. Uy, Uy, milky. actually may mga kasabay tayong kumain dito. Nalaman ko na ang tetarek, ang te pala ay ibig sabihin ay tea at ang tarek naman ay ibig sabihin ay pool. Kasi yung process niya ng pagtitimpla ng tea ay hinahatak, pinupul. Ano yun, parang gatas na Oo, pinupula. Tapos ng condensed milk for sweetener. Ginawa na naman niya, assignment niya mga kabs. Nag-cut lang ako. Magaling tol, ha? Ay, welcome back. Welcome back. Welcome back, tol. Kadarating lang po niya. Umpisahan natin dito sa roti na may kasamang sauce. Pero bago natin to kainin, makita muna natin. Ayan siya. Ganyan siya kakapal. Tapos, pinartner sa ganitong sauce. Pero, ano nga ba itong sauce na to? Ano ang sangkap niya? Paano siya ginawa? Siguro, tanong natin kay Chef at panoorin natin to. Pwede mo tawagin na soup, pwede din gravy, pwede naman ang tawag nila na dip. Pero ang tawag sa Malaysia, dal. Sa Saudi naman ang tawag nila adas. Pero yung pangalan nun pagka sa iba, red lentils. Meron naman ang tawag nila Canadian separate fish. Pero dito kasi sa Pilipinas, mas marami yan nagugustuhan nila pagka yung gatas yung gamit. Yun siguro nakasanayan nila. Ang iba kasi, iba yung panlasa nila. Pagka yung mga spices natin na galing sa ibang bansa, parang hindi sila nasanay. Medyo in-adjust ko po yung mga spices ko. Hindi siya masyadong matapang, hindi siya masyadong malakas yung amoy. Kasi di ba sa tayong mga Pilipino, unang-una yan. Pag yung amoy na kakaiba, kumaayaw tayo kahit di pa natin natitikman. Pero once na natikman mo, nagugustuhan mo pala yung lasa. At yun naman pala ang Yun naman pagkakabanggit pala. ni Chef. Kaya pala si Galing. Chef ay alam na alam niya talaga kung ano yung ginagawa niya. Super experience na. Cheers. Yung spices talaga, parang hindi ka nasa Pilipinas kapag tinikman mo eh. No? Namiss ko yung Singapore. Kasi sa Singapore, yun to almusal natin eh. Ang peppery nung lasa, ang sarap ng texture ng sauce. Hindi siya masyadong malabnaw o malapot. Saktong-sakto yung thickness niya. Ang dulas, ang grainy, parang ganun. Hindi nag-overpower yung spices. Oo. Kumbaga parang binagay pa rin sa panlasa natin. Pino. Alam mo yung lasang mahirap i-explain, ito yun.
May hint siya na parang may pinagbabaran siya ng karne. May lasa ng broth. Hindi naman siya sobrang Indian or Arabic na lasa. May hint pa rin na parang Pinoy ang gumawa. Kasi hindi super tapang ng spices na ginamit. Balanse. Meron siyang alat, meron siyang tamis, meron siyang tapang ng konti. Pero hindi naman sobra. Try naman natin tong roti, tapos yung beef rendang nila. Kanina meron tayong chicken rendang. Ito naman daw yung authentic talaga. Yan Beef lang. rendang. Punit ka na na maliit, gawin mo siyang parang triangle, tapos shoot mo yung ganito kalaking karne. Bagay. Mas matapang yung rendang din. Yung rendang nila, unang nalasahan ko na sumabog sa bibig ko, gata versus sa anghang. Pinasamang gata, parang may luya or tanglad, parang ganun siya. Tapos yung laurel, tapos yung mga buo-buong paminta na kakagat mo. Pag tinignan mo kasi yung rendang na tinda nila, dry na siya eh. So sumiksik na yung lasa ng coconut. Namarinate na. Gumagaling na ito, no? No? Ano masabi niyo sa comment section? Nag-improve na. Marunong na mag-explain, magkain. So ito yung roti pisang. So ito, mayroon siyang banana din sa loob. So para siyang dessert, tapos tinop siya ng condensed milk. Oo. Parang naaalala ko yung roti dito na tinikman Thailand, natin no? sa Thailand. Oo. Oo, ganun din. Ang tamis, ang creamy. Tapos, walang nagpapatamis kasi sa kanya, yung condensed milk. Ang combination ng banana dun sa loob, nagka-fruity flavor siya habang may tamis kang nararanasan. Actually, similar siya sa lasa ng crepe. Ganun yung lasa niya. Nagustuhan ko to. Yung may saging. Parang kang nagde-dessert na talaga. Gusto ko excited eh. Matamis din yan. Alam niyo ba, Cubs Nation, ang tawag talaga dito, roti helicopter. Bakit? Kasi di ba pag ginagano siya, gumagano parang helicopter. Well, yun yung other term sa kanya. Pero dahil tinawag siyang roti tissue kasi yung nipis ng flatbread nito ay kasing nipis ng tissue. Okay ba? Tol, nagpapasiklab na masyado to, Tol. Dami kong baon, no? Masyado na nagpasiklab sa skills niya, no? Nag-upgrade pa ang skills niya. Ang galing ni chef kasi nakita ko kanina parang yung kamay niya parang no? Tapos, para matayo ng ganito, kailangan niya ng stand, syempre. Ay, yung baso yun, no? Ito yun, no? Eh, baso siya sa Yan, ina. no? Parang baso ng milk tea. Paano ba parang trotot? What a challenge! Cheers! Parang trotot, eh. Cheers! Cheers. Ipis nga kasi ng balat. Cheers! Ay, malutong pa. Mm. Yung crispy edges niya, yan yung nagdadala dun sa trail ng pagkagat mo. Alam mo, naisip ko sa kanya kanina, parang siyang apa. Pati yung texture niya, dahil malutong, Kaya niyang gawing manipis, kaya niyang gawing makapal. Ang galing lang. dito sa Muslim town, parang nakaka-amaze lang dahil, syempre, iba-iba ang culture nila. Tapos, meron ding dayuhan na dishes like this. Kasi originally, ang dish na to, Malaysian Singapore. Hanggang sa kumalat na lang ng kumalat. Tapos, dahil nga sa experience ni chef, na i-exercise niya dito yung experience niya, nagawa niya ng masarap. Masarap eh. Masarap yung mga dessert. Ang busy niya, no? Dahil si chef talaga, super experience niya sa ganito. Ang dami niya ng bansa nabanggit, Brunei, Malaysia, Singapore, pati Saudi yata galing na siya doon. Ito yung taong alam mo na alam niya yung ginagawa niya. Katulad ng sinabi ko kanina bago matapos yung una natin taste test doon. Dito sa Muslim town, yung pagkain dito, hindi bara-bara. Talagang ginawa ng... Inaaral. Oo, may pag-aaral, may puso at may tamang preparasyon, tamang handa. Tsaka nandun pa din yung respect sa tradition na ginagamit nila yung same ingredient na kinalakihan or yung kinagisnan nung tradition na dish na pinapresent nila. Napaka-underrated na lugar. Well, hindi lang naman ito. Siguro, pwede pa doon. May nakita ako doon eh. Ng magandang lipatan eh. Punta na agad tayo doon. Pakainin lang natin si Jumbo. Bakit? Ng ating cameraman. Nakaya naman sa The Late Jumbo. Please welcome the late Jumbo. Diretso na tayo sa next destination. Tara, Let's go! let's go. Ops! Commercial break muna tayo habang kumakain at gusto ko kayong i-welcome sa Casa Canlas Clark. Tama, narinig nyo, ito na ang pang-apat na Casa Canlas pero ito ang Casa Canlas na nasa Clark. Dito ay meron tayong jacuzzi. Parang medyo boring. On natin. Alexa, turn on jacuzzi. Magic! Pwede kayo mag-jacuzzi dyan, pwede kayo mag-staycation dito sa Casa Canlas. Pasok tayo dito. Dito naman ang living room. Meron tayong arcade, meron tayong TV, connected sa lahat ng wifi, meron din cable channels, at boring na naman dito. Alexa, turn on dining. Pwede kayong kumain dito. Pwede rin kayong magluto doon. Kumpleto, panluto, halan, at lahat ng kagamitan. Meron ditong second floor. Perfect kung meron kayong chikiting. Pwede ito ng 6 to 8 person. Akyat tayo sa taas. First room, para sa pamilya. Pwede ang mga kids, pwede ang nanay at tatay, o kaya ang mga magkakapatid. At para naman sa second room, meron na ring bed dyan. Meron
na rin kayong towel. At kung gusto nyo mag-staycation sa Casa Canlas, message nyo lang ang page na to. Ilalagay ko sa screen. At tara, balik na tayo sa kainan. Let's go! Okay, so tapos na tayo dito sa ating kinainan na Wakila Eatery. Ang tamang address nito mga kabs ay 311 Elizondo Street, Muslim Town dito sa Quiapo, Manila. Tinake out ko na yung inumin natin para mamaya dire-diretso na yung panulak natin. Susundin lang natin tong kahabaan na to para sa ating susunod na pupuntahan. Tara na! At hindi naman ganun kalayo mga kabs. Ito na, konting lakad lang. Ito yung mga nagtitinda ng pastry, mga tinapay. Ano ang tawag ulit dito, sir? Rowa po. Tapos ito, Pangalan. panganan. Ito, Tiyagtag. tiadtad. Ito yung parang noodles yan mga kabs. Parang perfect merienda na yung next stop natin mga kabs. No? So kukuha tayo ng browa ng ganito. At saka ito na rin, 3. Dito tayo sa streets kumain itong merienda nating tinapay. Meron akong tiyatag na tinatawag nila. At ito naman yung bestseller nila kung tawagin nila ay browa. Tapos meron pa tayong isang in-order na kung tawagin ay panganan. Ito naman yung para siyang hugis pretzel. Mamaya titingnan natin to. Ano yan sa'yo? Tiyatag? Tiyatag. Ito browa. Magkaibang style. Ang soft, ang fluffy nung talagang nai-sponge mong ganun Tapos ang sweet. Kung yan naman soft, ito matigas. Pero ito kasi, gawa ito sa glutinous rice. Parang yung nasa loob ng pakete ng instant noodle. Matigas na siyang ganon, tapos crispy na siya. Wala naman sa masyadong lasa talaga. Feeling ko masarap to. May konting tamis. Ano siya sa tsokolate o kaya Oo nga, no? kape o gatas, no? Pero kasi ito talagang dessert siya Ang ibang tawag pala dito, lokot-lokot. Ito naman, parang siyang yung paborito niyong mamon na branded. Mas makapal lang to. Tikman ko. Kasi yung branded mas malambot Nga. Mas makapal lang siya, mas nakakabusog siya. Bigat Perfect na pang-ending. Tama. Merienda. Panganan, kung makikita nyo, para siyang pretzel. Na pag hinawak mo yan, para siyang fidget bar. Nga, ganun lang. Ang siya. Sugar. Coated siya. Gawa rin to sa rice. Yung kanina naman, yung browa na parang mamon, gawa naman yung sa harina. Oh, akala ko crispy. Kaya ko matigas. Ano siya, chewy na tinapay. May konting tamis naman siya. Akala ko lagapak ng lutong maano ko dito. Para sa akin lang Kasi hopya. Oo nga, yung parang yung beans, Sir ng hopya ko. yung munggo. May munggo. Mm, Pero hindi naman siguro. parang ganun siya, ayan yun. Ngayon lang ako nakakita nito, ngayon lang ako nakakain nito, at ngayon ko lang natikman yung ganong klase. Ganito lang siya, parang bakery on table. Nilatag sa lahat ng table. Hindi lang naman ito yung tinda dito. Meron pang parang mga puto dyan, mga tinapay. At meron parang pancake, parang burger, mga ganun. Pero ito kasi pasalubong. Yung burger nila, tinanong ko kanina Akala ko burger, yung palang palaman biko. Pwede pala yun. Ito mo nga kanina By the way, 100 pesos yata to, 100. Tsaka 150 yung kanina, yung parang mamot. Yun ang the best so far sa tatlo para sa akin. Kung irarank ko yun, number 1 yan. Kung titignan nyo dito sa kaliwa ng camera, doon tayo kumain kanina, yung first stop natin, yung pater, yung Tsaka pater yung na bakas. Tapos doon sa kanan doon, konting akbang lang din, yun naman yung Wakila. Doon tayo galing. So, nandito tayo ngayon sa gitna para Gumanang ganun lang tayo. tapusin ng video na ito dahil sabi nga ni Capstress, hidden gem to sa Quiapo. Maaaring nadadaan-daanan nyo lang to pero hindi nyo napapansin. Pero lahat ng nandito, lahat ng pinuntahan namin must try. Kasi bago sa lahat ng panlasa Kaya nga tinawag mo siyang, hindi man siya nakatago, pero nakatago siya sa kaalaman ng Ng lahat. tao Karamihan. ng Pilipinas. Kaya kumbaga, hidden gem. Hindi naman literal nakatago kapag sinabing hidden gem. Nagnegosyo ka pa kung nakatago ka. Tago yung pagkakaalam sa kanya ng karamihan. Kasi kung pupunta ng Quiapo, ang alam mo yung simbahan doon, yung mga street food doon sa tabi niya. Pero on the other side, merong Muslim town kung tawagin. At kapag pinasok mo yun, hindi lang naman puro pastil at pater ang meron doon sa loob. Maraming fusion of kind of dishes, mga dessert, tinapay. Halos lahat nakaka-amaze yung lasa. Maraming salamat kung sinamahan nyo kami dito sa ating Muslim town sa Quiapo. Mga hidden gem na ngayon lang natin ulit napasyalan. Well, first time naman lahat except yung pater. Sana nag-enjoy kayo. Sana para napasyal na rin namin kayo. Sana na-enjoy nyo ang video na to at sana na-miss nyo kami kasi na-miss namin kayo. Tagal namin na wala. Babalik na uli kami from bakasyon. Larga na tayo, December na, sunod-sunod na tayo. Kaya stay tuned, kuya natin rule number 2. Magpaalam tayo, ingat kayo palagi, sana malayo sa sakit. Sana mag-enjoy kayo palagi. Ako po, si Capstress. At ako naman si Kami At ito po ang TVS TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na wag yung kakalimutan at lagi nyong tatandaan. Timing na timing talaga. Tarik pa kami. Cheers! Dala-dala namin dun sa pinanggalingan. Dito ako pinaka nag-enjoy. Talaga namang manyaman. Kenny! Bye! Peace out! Alright! Thank you, Cat Station. Mabilis ang outro kasi nasa daan lang kami. Patakip na natin sa mga bata. Ayaw. Marami kaming pa. Say ha! Alright! Takpan nyo na! Takpan nyo gano'n, oh. Bonus clip!
Clips mga Kaps, nandito kami sa backyard kasama natin si Kabalen Foodie para tumikim ng kutsinilyo. Ayun, nakalahati na lang. Kunwari lang po kami tumitim pero totoong kain po itong ginagawa namin. Mapapanood nyo yung video na to sa Kabalen Foodie Facebook page. Di ba? Yes. Ayan, Tapos, backyard po. backyard ito. Na-experience ko na rin ang iconic na backyard with Bibe. Ako nga rin, yun ko lang ulit na experience to yun. Nakakamiss. Mga Kaps, kita-kits tayo dun sa upload sa Kabalen Foodie. Yan. Kutsinilyo pala tayo ngayong Pasko. Tsaka New Year. Ito yun, no? Iwasan lang natin ulo kasi YouTube to eh. Sa Facebook pwede yun eh. Ayan. Wala nang ulo. Wala nang ulo. Pero may ulo yan pag in-order nyo ngayon 24. So, hanggat merong slot, tatanggap po kami. 24 to 31. Limited muna for this year. Alright. Salamat! Salamat! Bye mga Kabs! Mga Kabs, kadarating lang sa second stop na dumating. Ayan Jumbo po ang pangalan. Jumbo is the name, late is the game. Ay, ba't ngayon mo lang siniset up po? Ito po yung Wakila, yung second stop namin. Ayan, yung matibay na katibayan. Tama ba ako, Kyle? Oo. May witness ako, tol. May witness ako. Tignan mo, pawis pa. Diretso tayo din sa pangalawang bonus clip. Eto na talaga. Let's go. Ayun, dessert daw, tinapay, tapos end na daw ng video. Ito, ayan Yan, totoo nangyari. Kumain pa nga ng pastil. Ayan, Therapy. Wala na lang nagyaya. Sabi okay na yun. Sinamo, may naka-reserve pa siyang isa pa. Ito yung sa akin. O, kita mo? O, kunin mo na rin to, tol. Kunin mo na sinayan. Kakain tayo mga Kabs. On to the next bonus clip. So napanood nyo nga yung nangyari. Ganun nga yun. So sa bonus clip ulit na to, bakit nandito ka ngayon? Ako? Oo. Kasi sabi malapit daw sa Oman eh. Naisingit mo pa yun ha? Ha? Malapit sa Oman. Pwede raw isang jeep lang. Hanggang Oman, isang jeep lang. Oo daw, sabi. May gusto lang akong dalawin doon. Sino? Itago natin sa pangalan. Sino nga yun? Kaya kami nandito ngayon para magbakasyon. Pero bilang ganti, nagtrabaho po kami. Ayan o. Ano? Yung camera ko. Ganti ng api. Ano kayo ngayon? So, sige na. Kita-kits, kung meron pang bonus clip, edi meron tayo i-play. Kung wala, eto na yung outro. Bye-bye! 안아주겠니